ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga tumigil si Vanessa na mangalap ng mga ebidensya sa loob ng opisina ng yumaong ama ni Lexie at Marco. Kaya naman binabalik-balikan ni Vanessa ang notebook na pag-aari nitong si Carlito. Dito ay nakita niya lahat ang mga pangalan na nakasaad. May numero rin na huling isinulat ng kanyang dating yumaong father-in-law. At dito niya agad tinawagan itong si Lorraine. Ibinigay ni Vanessa ang numero kay Lorraine upang tawagan ito. Subalit, ibinigay din ni Lorraine ito kay Fonz. At dahil si Fonz ang may libre ng oras, si Fonz na ang gumawa ng paraan para tawagan ang naturang numero. Nagpakita si Fonz sa naturang agent at dito nga nakausap ng personal ni Fonz ang naturang lalaki. Ibinigay umano ito ang mga detalye kay Fonz at sinabing ito ang mga nakalap nga nilang mga ebidensya na ipinapagawa nga noon nitong si Carlito. Subalit hindi na ito natuloy sa kadahilanan na napas lang nga si Carlito. Kaya sa pagkakataong ito ay ibinigay na nga ng naturang agent ang naturang mga envelope dito kay Fonz. Nakita lahat ni Fonz ang mga nilalaman noon at dito na ibinigay ni Fonz at Lorraine kay Vanessa. Nakita ni Vanessa ang mga larawan at ang mga birth certificate na nagpapatunay na itong si Kiara at itong si Angel ay magkapatid sa ina. Subalit mali nga ang pagpapakilala ni Angel dito kay Vanessa. Ang pagpapakilala ni Angel ay best friend umano nito sa tuwing gusto ngang hanapin at kitain ni Vanessa ang tinutukoy ni Angel na best friend niya ay lagi umano ito may palusot. Kaya naman ni minsan ay hindi nakita ni Vanessa ang itinutukoy nitong Kiara. Sa kabilang banda nalaman na nga ni Lexie na wala talagang problema sa pag-iisip itong si Vanessa dahil inamin ngayon ni Vanessa ang kanyang tunay na estado. Nagpapanggap lang daw umano siya dahil nais niyang masolusyonan at mabigyang hustisya ang nangyaring trahedya dito kay Luigi at kay Carlito. Ngunit galit na galit si Lexie, hindi dahil nalaman niya ang totoo, kundi dahil niloko umano ni Vanessa silang lahat. Nahirapan sila mag-adjust. Nahirapan sila sa kanilang pagkakataon kung paano gumaling itong si Vanessa. Subalit ang lahat ay pawang kasinungalingan. Kaya dali-dali ngang pumunta si Lexie sa loob ng kanilang pamamahay na iwan mag-isa si Vanessa. Dito naman ngayon nakita ni Vanessa na nagbigay nga ng rabbit si Angel dito kay Mikay. Tuwang-tuwa si Mikay dahil nabigyan siya nito. Paborito niya kasing animals ang rabbit. Ngunit sa loob-loob ni Vanessa ay parang unti-unti nang inilalayo ni Angel ang loob nga nitong si Mikay sa kanya. Kaya naman gumawa ng paraan at eksena itong si Angel na siguradong sisira sa tiwala ni Mikay kay Angel. Sinubukan nga lasunin ni Angel ang naturang rabbit at dito niya ibinintang kay Vanessa. Inilagay niya ang naturang wrapper sa ilalim ng una nitong si Vanessa para magmukhang si Vanessa nga ang gumawa para malason ang naturang rabbit. Kaya galit na galit si Mikay sa kanyang ina. Kaya naman sa pagkakataong ito ay mas tumindi na ang tampo nitong si Mikay sa kanyang inang si Vanessa. At dito na rin pumunta itong si Sylvia at Marco dito kay Santiago para mangalap nga ng mga impormasyon kung meron na nga ba silang panibagong update sa naturang kaso dito kay Carlito at kay Luigi. Kabadong-kabado itong si Angel na baka mabuksan muli ang naturang kaso. Sa pagkakataong ito ay hindi nga titigil si Angel hanggat hindi nga napapatalsik itong si Vanessa. Kaya nagkita si Angel at Kiara. Binalahan siya ni Kiara
na wag umano magpapakampante dahil baka gumagawa nga ng paraan itong si Vanessa at matalo lamang si Angel umano sa isang baliw. Ngunit sinabi nitong si Angel na siguradong hindi na mangyayari iyon dahil sapagkat tutuluyan niya nang sirain ang lahat ng tiwala ng mga tao dito kay Vanessa. Kaya naman itong si Vanessa ay talaga namang sobra-sobra ang pag-aalala kung kaya't minamadali niya nang madiskubre ang lahat. Bigla na lamang may pumunta ng mga pulis sa pamamahay nito si Sylvia. Laking gulat ni Sylvia at Marco at dito nga sinabi ng mga pulis na kinakailangang sumama umano sa police station itong si Angel dahil meron silang mga iilang katanungan. Subalit imbis sumama itong si Angel at tila naghambog pa ito at sinabing hindi siya sasama dahil wala siyang kasalanan. Mali ang mga paratang sa kanya. Kaya dito nagtaka itong si Sylvia kung paano humantong sa may paratang na wala pa nga umanong namimintang sa kanya. Ito ay mga pawang katanungan lamang at ang mga iilan sa kanila ay humantong din sa ganito. Kaya para hindi mahalata itong si Angel ay sumama ito ng kusa. Pagdating sa police station ay tila aanga-anga nga ang mga sagot nitong si Angel kung kaya't nakaramdam ang mga pulis na para bang may itinatago itong si Angel na ayaw nilang malaman. Kaya sasailalim sa malalim na investigasyon ang lahat at dito nga kinausap ng personal at palihim nitong si Agent Santiago itong si Madam Sylvia. Sinabi niya na malakas ang loob ni Lat Kutob na may kinalaman itong si Angel sa trahedya sa asawa nga nitong si Madam Sylvia. Kaya unti-unti nang nagdududa itong si Sylvia na baka may kinalaman talaga si Angel at kung sakaling mapapatunayan na si Angel ang salarin ay hindi umano mapapatawad ni Sylvia itong si Angel at sisiguraduhin niyang makukulong ito ng mahabang panahon. Kaya naman agad-agad ay dito na nga napapraning si Angel kung ano ang kanyang gagawin at mga ilang araw nakalipas ay mas lumalim pa ang investigasyon. Dito na maraming mga impormasyon ang dumating sa cellphone nitong si Sylvia at sinasabing malakas ang ebidensya magpapatunay na may kasabwat itong si Angel sa nangyari sa asawa nitong si Sylvia na si Carlito Panganiban.